Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Okay, mayong hapon sa tanan. Kumusta ang tanan nato nga mga tigpaminaw dinhi sa number 1 nga radio station dinhi sa atong lugar? Partikularmente dinhi sa Hingoog City, mga igala, dinhi sa Cagayan, nga Radio Lampornas 92.9 FM station dinhi sa atong lugar. Kumusta? Unang Sabado sa bulan sa September, mga igala. Pasalamatangan niatan ining mga orasa. At pito-pito pagyapon ng ating atong kalimutan. Pasalamat ang mga igala nga nakatapok ka sa bulan sa August o niya, nagsugod na po ning bulan sa September, mga igala. Pasensya ta mga igala, wala itong intro kay murag na sa ito na nawala sa file. Pero sige lang guys, balik na mga igala sa atong yung naanan din eh. Like sa Facebook ron. Bali kining gitawag nato ni mga igala nga sa itawagan ni nagbagabagan ning atong mga hiskutanan doon ining mga orasa, mga igala. Kumusta ang tanan nato? Gikan sa balingasag naman. Gikan nga mga igala sa magsaysay paringon diri sa balingasag. Tinato ni one-on-one ang ato ang kining mga municipality nga atong hisgutan kay maupsan ta sa oras, mga igala. O niya mo tapok ta sa kamigin. O niya kamigin, mga igala, paringon na sad, mga igala, dito sa Claveria. Okay, so ingon na mga igala atong dagan karon sa city na to. Ato miyaging Sabado at ka-broadcast, mga igala. Pero salamatan nakabalikan ni ining mga oras sa mga igala. Diyan pa niya sa Purok Itilipil. Diyan sa pamilyang kanya. Diyan ta magaganiya, mga igala. O niya kining padayon ng buhaton, mga igala, sa Ginoo. Tanaw na to nga matuluan gid sila sa pulong sa Dios. Okay, so sa di patamato sa mga answer, pwede ta makahatag og tukar nga awit with Fritz Kreiser. Ato sang kuan, mga igala, kay ato sa ning kuan nun, mga igala. Tanadagan na siya, sir. Ato sa ning idalit ka ninyo, mga igala, para sa ato ang kuan, atong we are the church, the chosen line of Christ. We have the embrace of His cross upon our lives.
Gusto mo nag-i-off naman na. Gusto mo nag-i-record nila. Nagkuhan sila. Ayos sila sa record, sir. Mo. Record. Hindi kayo mo, kung may mag-record, hindi kayo mo. Mo ba? Mga payo niya, hindi. Balisan din sila, o saka lang kami. Grabe. Lagi kay mo ko na number 1 ko nga. Oh. Oh. Lagi. Dagang pang advertise din nyo din, no? Mo ba na income sa kuwan ba? Registration, kasi nani. Ah. We have this moment in power to sing and save the lost, to sing the name of Jesus and point them to the cross. We bring Christ, who was crucified and risen from the grave. We bring Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We bring Christ, so we lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation for all who will be clean. We bring Christ, who was crucified and risen from the grave. We bring Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We bring Christ. We bring Christ. Okay, salamat mga igala sa mensahe sa awit. We preach Christ. Okay, kumusta ang tanan nato ng mga tigpaminaw? Salamat ni Mary Ann Lamion. Sa ratong kuha na ito, murag na usab man ko ni. Sa tong naraday. Paasa man tong gwapo. Big hands na niya. Okay. Matod pa ni Mirian. Maayong good afternoon. Tagaan na to siya big hands mga igala. Okay, so salamat ang mga igala kay padayon ta din sa atong panag-uban sa what the Bible says. Labi na din sa ato ang lugar. Nagkalain nga lugar sa atong probinsya sa Misamis Oriental. Ato gyud nga gipanginaot nga kamo na adya sumaayong kahimtang sa inyo panglawas. Bida mga igala, murag paspas kaayong panahon. Sa 2025, naanalay, sa tawagan naanalay kuan. September, October, November, December, awa na mga igala. Upat na lang ka bulan man mga igala. Mahuma na ni. O niya, muadto na punta sa 2026. Paspas kayong dagan mga galas panahon sa unang
tanaw na ko sa una, murag lugay, matumahuman, bulan, sir. Nganong man nga, murag, dali naman kamahuman ang bulan, basin tungod sa nga baryo nun ba? Okay. So, mo na mga higala nga, di gid pwede mga higala nga, wadyo kay gimok-gimokon bitaw, kanang, wala bitaw kay buhaton mga higala. Importante gud mga higala nga naadyo kay buhaton. Nya kanang buhaton nato bitaw nga tinarong mga higala. Tinarong. Kay musugot ang sa dili mga higala ingnon tamo sa makadaghan nga labay ra kita dinhi sa kalibutan. Ato din gi pahibalo diha mga higala sa Barangay Ujungan. Sa Barangay Ujungan mga higala, kining panimbahon nila diha, magsugo diha alas 6:30 ug mga adlaw diha sa Temple Heights Baptist diha sa Barangay Ujungan. Paingon sa alas 8:30 murag naa sila 2 hours diha. Headed by Pastor Jason Lamion. O niya, paibalo na ako na ninyo. Basin ganahan mo tampo diha silang tigom. O di, at least makakuyog mo diha. Maay magina nga tuwang yun. Inyog yung makuyog sila. Di ba? Muna nga, pasalamat ang mga higala. Diri sa Singog City, atong panimbahon, magsugod mga higala, alas 9 ug mga adlaw. Ayan ninyo kalimti. Live ta sa YouTube. Sa YouTube ta mga higala, ugma, alas 9. At ikuha na ninyo, search ninyo sa atong YouTube channel, ang Temple Heights Baptist Philippines. Kita-kita ta ninyo diha, no? Kuyog mo sa atong panimbahon, mga higala. Kay musugot ang sa dili, karong panahon na high-tech naman kunta, no? Pwede man mo magkakuyog namo pinagi sa social media mga higala. Bisan pa karon, pwede mo makakuyog kanako pinagi sa live sa Facebook ta mga higala karon nag-live, no? Time sa. No. Muna mga higala nga ato ang kuan. Atong mga pahibalo dinhi sa iri mga higala. What the Bible says ta basin sunod sa padupuhon. Makabalik na kita mga higala sa atong intro. Pagkakaroon murag background lang sa what the Bible says mga higala, no? Ato ning 2009 pata mga higala nagsugod ani. Taon-taon na kita mga higala. Taon-taon na kita mga higala. Aning programa na to sa radio. Dito pa ta sa lain nga tawag ani, lain nga radio station mga higala. Karon hangtod niangatan na dinhi sa pinakakusog o pinakarespetado nga radio station dinhi sa Ingog City ang Radio Lampornas. Sa ngalan sa to ang radio broadcast consultant si Dr. Ronnie Guapo Aniwan, atong station manager si Ma'am Heri Rodriguez Dirara. Inyong ubos sa atosan nga station piloto karon si Sir Dede Ronji Gumapon. Inyong ubos nga sa Okoy Lain dinhi sa nag-angkor nining mga programa mga higala. Pastor Ruben Iramis mga higala, sa kinasingkasing na to nga pagserbisyo diha ninyo. O nga hatag ka mga higala ninyo gyud og mga pagtulon-an. Mingon tag pagtulon-an mga higala. Pagtulon-an nga mubiya ta sa kalibutan madana to. Madana to. Ining ato ang gihimo pagpangandam ni mga higala kung mubiya tas kalibutan,
dunay atong mahibaluan sa di patamutikan sa laing kinabuhi. Di ba? Pag-unsa man ang daghang ikagsapi ron o niya, himan-himan mga higala, inig kamatay nimo, biyaan nimo, wadyo ayo. Mas maayo nga, wala kay sapi ron, pero doon na kay nahibaluan, luyo nining kinabuhing temporaryo. Di ba? Nanini nga oras mga higala, akong gisgutan atong milabay pagin nga Sabado, kay atong miaging Sabado, Pizza 31 mga higalan sa bulan sa August, wata kasibya, tungod lagi kay doon na pa'y giasikaso diri sa atong radio station. So, karon ta mga higala, unang Sabado sa bulan sa September, atong hisgutan mga higala, ang kining mga kamatuoran o prinsipyo sa Bible nga dapat natong hibaluan. Kay what the Bible says baya ning ato unsay giingon sa Biblia. Ang Biblia man gud kay wa pa tanay mugso na naman gud ni. Unya wa man gud tay katungod aning utrohon taning pulong sa Ginoo. Kay mas tiguwang pamanggud nato ning Biblia. 97 AD mga higala. Sumala pa sa to ang makuting pagsaliksik sa katotohanan, ang Biblia mga higala na kumpleto gikan sa Matthew paingon sa Revelation 97 AD. Sa 97 AD, kumpleto na nasulat na ang 27 ka libro sa New Testament Scripture mga higala. So mana nga kanang 97 AD, advance nga information ang gihatag sa Biblia, wa pa ning mga encyclopedia karon, wa pa ning Google karon naman lang ni sa panahon na sa high technology. Pero ang pinakauna sa tanan mga higala, ingnon ta mo sa makadagan ang Biblia. Mas daghan kayo, mas una siya. Mas una siya eh. Ang kining mga encyclopedia karon, ulahir na. Unya na pag yung mga ingno na to mga hingala, mga disinformation. Kung gusto ka kumplito nga information gani, isbugot sa may tungod sa imuhang espirituhanon nga kalag. Kung naa may imong ikonsulta ang imuhang kalag, ay kinilawas na to mga higala, kay kung maglain ng atong lawas, maadto matag doktor. Anong maadto matag doktor, para nga maresitahan ta, para kung unsay gibati nimo, maagapan mga higala. Muna saktong pagsabot na to. Pero sa atong kalag, kining Biblia mga higala, mao gini number 1 gyud kaayo mga higala nga tagaan nimo og dakong pagtagad. Kaya ang Biblia manggod mga higala, kini namugna ning daghang kaayo karon nga relihiyon. Gigamit nilang Biblia. Muna ang daghan karon nga sasaw ba na sakol ang gitawag nato mga higala o kining murag magduha-duha ta, murag simiduda na ta sa Biblia, kay kini magong Biblia karon giabuso ni sa mga tao. Yon sa ni pag-abuso, gigamit nila ang Biblia sa pagtukod og mga relihiyon. Gihimo nila bang panapi ba? Pero mga higala, ang Biblia gigamit gihimo ni Ginoo, gisugo niya ang iyang mga apostoles nga magama ang New Testament Bible, ang anuman kay aron nga ang tao mahibalo kung unsa gyud paagi nga maluwas siya kana bang makalikay sa impierno ang kalag. Kanani ma-impierno ba kay kitang tanan mga higala mo sugot ag sadili mga matay man kita.
Ay praktikalan ta. Ang purpose nga nung gigama sa Ginoo ang Bible, para nga ang tao sa dili pa siya mamatay, mahibalo siya ba sa kining pamaagi unsaon nga makalikay siya aning gitawag og impyerno. Kay kung wala na impyerno unta mga higala, di na ta sapayan pang mabalag, di na ta sapayan pang mogamit og Biblia. Oh, wala pulos ang Biblia. Wala pulos ang Biblia kung wala impyerno. Wala pulos ang Biblia mga higala kung pananglitan ining kamatay sa tao wala na'y lain nga kinabuhi. Kung mamatay ang tao, wala na parespeto sa baboy, matansahon sa matansiro sa merkado, wala na. Ino na to nga okay kayong okay na, way problema mo na magpahimulos ta karon sa kalibutan lingaw-lingaw, tagbaw na to kay pagkamatay na to, wala naman. Pero mga higala, gigama sa Ginoo ang Biblia para ang tao mahibalo nga luyo ani nga kinabuhi nga atong gipahimuslan karon. Dunay behind nga eternal life, eternal mga kaibigan. Kining atong kinabuhi sa kalibutan. Sumala pa sa Psalm 90 verse 10, nara sa 70 80 ang pagpuyo nato dinhi. But remember, there is eternity. Luyo nining kinabuhing temporaryo mga higala. Muna nga ang Bible gisulat sa Ginoo, gisugo niya ang iyang mga tinun-an. Kanamang kung Old Testament, ang 39 books sa Old Testament, gihatag na sa Ginoo didto sa Israel. Pero diha po gitagaan po ta sa Ginoo kumpletong information diha kung giunsa sa Ginoo paghimo ang kalibutan. Imo makita kumpleto jud ang Bible mga higala, ang 66 books. Dunay 39 sa karaang tugon o dunay 27 sa New Testament. Kini nga mga libro mga higala gihatag ni sa inyo, giumol ni gisugo niya mga prophets sa karaang tugon. Kining 39 books sa Old Testament ang nagsulat ana mga prophets man. O niya ang nagsulat sa bagong tugon mga higala, mga apostol man. Mga apostol. Mga apostol, sila ang gisugo sa Dios pagsulat sa New Testament Bible. Ang karaang tugon gisulat na sa mga prophets. Muna nga kasabot ta, pag moingon tag prophets, doon na sila ang gisugo nga magsulat sa karaang tugon. Pag moingon ganita og apostol, sila na ang gidiligahan sa Ginoo nga mosulat sa bagong tugon. O kung doon na may mga prophets sa karaang tugon nga wala sila'y gitawag nato mga higala o sinulat, pero usa sila sa gisgutan sa mao nga libro. Tanan nga naa sa Biblia mga higala gitaw sa Old Testament time. Sama ni Elias, si Elias wa man siya sinulat pero usa siya sa gisgutan diha sa Old Testament. Prophets mga higala, si Eliseo. Pero the rest nga nagsulat sa karaang tugon mga higala gitawag na sila og prophets. Ato nang sabton ha kay karon ra ba nga panahon dunay daghan kaayo nga nagsigig dala-dalag titulo nga prophets daw ni siya. Prophets daw sila o apostol. O niya, kung imong tanawon sa Biblia, wala man naisgutan ang ilang pangalan. So, klaro kay na nga false prophets ni gina sila. Samaan ni Nigerian, karong Nigerian man nga nagpropesya, namatod pa niya sa internet mga higala, dunay rapture nga mahitabo karong 23, karong bulana. Awara, magbantay ta kay nining panahon na ang yawa rong panahon na gidemonyohan o kayo. Delikado kayo kung wa ka sa Biblia, kung wa kay kabangkaagan sa Biblia. Aperte nimong loya.
Una, kinahanglan jud ka makahibalo sa Biblia. Now, balik ta sa kumisgutanan. Ang Biblia, gisulat ni sa Dios, unang-una, sa karaang tugon mga higala, di magigakabasag simbahan. Sa Old Testament, never ka nga makabasa og simbahan. Ang mabasa na to sa karaang tugon, ang nasod sa Israel. Wala kay mabasa ang simbahan kanang pulong church. Never na nga mabasa nimo ngadto sa karaang tugon. Muna nga kinahanglan kabaluta mo tan-aw sa Biblia, mo tuon sa Biblia. E dili man nabuti pasabot kay ikaw nagkupot-kupot ang Biblia. Mingon na ta nga sakto na siya kay nadala-dala mag-Biblia, nagbasa-basa po, nagbasa-basa. Dili tanan nagladala og Biblia karon mga higala. Kining ingno na to nga tinuod nga nagbarog sa kamatuoran. Gani ang mga mangingilad ron, ha? Tanaw na to mangingilad. Gigamit gani nila ang Biblia sa pagpangilad. Di ba? Na mga musakay og bus unya wali dayon sura dayon sibot. Di ba? Di ba ilad na? Nganong magwali man daw, kung anong mga ulikta man na siya, diya sulod sa bus nga, dili man na membro sa iyahang grupo. Gigamit ang Biblia sa mga scam nga mga kalihukan. Na ato lang ng isgutan. Bisan gani na sa merkado. Kilid-kilid, ginagamit nila ang Biblia, pagwali-wali, pagpangulikta nga to sa mga tao. So, imo makita nga nining panahon na sa ato rong panahon, ang Biblia gigamit sa yawa para ang mga tao di na mutuo sa Biblia. Pero doon na joy tao mga higala, doon na joy diligahan ani. Gidiligahan sa Ginoo ang kung kining mugamit sa Biblia. Maningin bitaw ko ninyo nga dili tanan nadaladala og dili tanan nadadala og pulis. Di po tanan naladala karon mga higala o kining sa tawagan na Biblia alagad sa Dios. Kay bisan ang sulugohon sa yawa karong panahon na nagdaladala na po og Biblia, ginagamit nila ang Biblia alang sa ilang personal nga katuyuan. Di ba? Makita to, madungga na to sa mga news, sa TV, bisan asa sa radio. Doon ay daghang kayong mga tao nga nagamit og Biblia, pero ang intensyon nila, dili tungod kay ang tao maduol sa Dios, ilang gigamit ang Biblia alang sa ilahang personal nga interes lamang. Munay magamping ta. Naghimo ang tao og pundok, gipangalan dito ni Kristo, para daghang magpamembro, pasaligan na yung ka nga, musulod ka ng pundok ka, maluwas na ka. Diba mo na ginagamit ron sa mga tao? Pila man kuno ka mga Pilipino karon nga nagagamit og Biblia, naghimo og mga pundok-pundok nga gigamit nilang panginabuhi. Daghana, di lang ta mag-main kay diri sa atong palibot daghang kayo. Pero gi-abuse nila ang Biblia. Ginagamit nila ang Biblia pagpatuo instead nga ang Biblia gamito ni para ang tao mahiduol sa Dios. Ang gigamit nila ang Biblia para ang tao mahilayo sa Dios mga higala. So muna nga itong tanawon karon. Muna ito ang tanawon karon. Kita sa what the Bible says mga higala, prangkay tamusulti ninyo. E dili ta gusto nga mamatay tala, maabtan tas kamatayon nga wa gyud ninyo nahidunggan ang kamatuoran nga naa sa Biblia. Unsay purpose nganong gihatag sa Ginoong Biblia? Dili kay gihatag sa Ginoong Biblia para maghimo kag pundok, para
magtukod kag imong relihiyon then sumangil nimo ni Kristo. Mo man naghimo karon. Pagkabasa nila born again, nagpatarpulin, butangan ni silang grupo born again Christian. Kaya nakabasa man sa John 3 verse number 5. Di ba na dakong ilan? Kanang gitawag nila born again Christian. Ang ngalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo dili born again Christian. Kanang born again gitawag na mga ilag message na ni Kristo ngadto ni Nicodemus. Mao na klaro ug saktong pagsabot nato. Ang born again, that is the message of Jesus Christ to Nicodemus. Nakabasa ang mga taong mga tampalasan, gigamit nila ng bersikulo para daghang taong magpamimro sa ilang pundok. Na ila na yung kubra-kubrahan o kwarta. Tulo-tuloan din nila o kining prinsipyo kuno nga halahatag mo para maluwas mo. Hatag mo para mudato mo. Bali ang dagan sa utok mga ilhatag mo para mudato ko. Muna mga hingala ang sikrito. Kakabantay mo. Tanan nga nagtukod og relihiyon diri sa Pilipinas, pobre ba? Mga hingala dato. Dato. Mga membro, mga higala, naglakaw, nagsinilas, pero ang mga leader nila, nagsakay-sakay, mga luxury vehicle. Di ba? Kita mo, anak? Ang mga membro, mga higala, nagbaklaya, ang mga leader nila sa ilang pundok, luxury kay mga sakyanan. Kunya, disa sila na nagkuha og funding gikan sa Biblia. Ang Biblia gisulat sa mga apostoles. Nga ang mga apostoles, mga higala, kung imong tan-aw ng ilang kinabuhi, nangamatay sila mga higala nga gutom. Nangamatay sila mga higala nga wa gyud nakatilaw kaharuhay sa kinabuhi. Di ba? Bias kayong dating kung mauna, sila ang gisulat, sila ang nagsulat sa Biblia. Looy kayong ilang kinabuhi. Karon, niya'y mga taong nagbasa-basa sa sinulat nila na adunahan kay nagtukod o relihiyon. Di ba? O sa may tanaw ninyo, anak, kamo kuno diha. So, imo makita ang gi-offer mga higala sa Biblia. Number 1, gitawag ni mga higala ang Biblia, gihimo ni Ginoo para ang tao mahibalog yun, makapangandam siya basayahang kamatayon. Kaya dili mag sa Bible mga higala, advance kayo ni siya og information. Laliman mo 97 AD. Wa pata na himugso ni ning kalibutana. Unya, advance kayo siya nga gihatag para ang tao yun maluwas. Ang purpose ani nga gihatag sa Ginoo ang Biblia para ang tao kung moabot niya ang kamatayon mahilangit ang iyang kalag. Ngano man silang Pablo sa una, attorney si Pablo. Gibiyaan niya ang profession as a lawyer. Tungod sa iyahang kahigwaos nga moangkon sa mga butang nga espirituhanon. Mga butang nga espirituhanon ang nagtukmod ni Pablo nga nung gibiyaan niyang iyahang pag-attorney. Si Dr. Lucas, usa ka doktor physician, siya ang nagsulat sa Luke of Acts. Iyang gibiyaan ang iyang profession being a doctor of physician tungod sa espirituhanong butang nga iyang giapas. Imong tan-awon sila. Kinsa pa ning mga nailhan na to nga mga tao, nga mga professional. Si Matthew, nagtrabaho sa BIR. Chief sa BIR. Ngayon tag-chief, higala, head na. Iyang gibiyaan ang maong posisyon tungod og alang sa iyang kahigwaos sa espirituhanong butang. So, imo makita ang Biblia
more on spirituhanon, more on spiritual preparation. Muna'y tumong. Di kay gamito ni mo ang Biblia para mo asinso ka. Loy kay mga membro ni mo, wala gani, ipalit og kurol inyo pagkilkilan. Nga lalahi ko nga klase sa pastor. Kasabot ta mga higala nga ang trabaho sa pastor, maogyod mga higala ang pagpakaon nila espirituhanon nga butang. Yung tag-espirituhanon nga butang, langit nun nga mga prinsipyo nga itong i-impart diha sa kinabuhi sa mga tao, mga higala. Kaya musugot sa dili lagi, mga matay magdutas kalibutan. Kaya kung di lang ta mga matay, o kung mga matay pananglitan ta, wala na untay laing kinabuhi ani nga igisgutan, ay di tayo kinanglag Biblia. Pero kay doon na may behind ani nga kinabuhi mga higala. Luyo ni ining temporaryong kinabuhi, doon ay eternal. Ato ning isgutan karon mga higala kay lisod kayo kung ang ato abitaw dagan sa atong utok, mahimo bitaw mga higala nga alanganin. Sama sa Lucas Kapitulo 16, isgutan nato ni mga higala. Kay lisod kayo mga higala nga ikaw diha, sige kag paminaw sa radio, nya balik-balik na rabag yung trabaho na to. Nagdaga, ang atong trabaho, nagbalik-balik kada adlaw, pero ang pizza o bulan nagdagan. O niya, musugot kag sa dili, malimtan ni mo, ingabot ang birthday ni mo, nagkaduol ka sa sementeryo. Mo na'y tinuod mga higala. Mo na'y tinuod. Now, ang Biblia, gihisgutan din sa Lucas mga higala. Sa Lucas, Kapitulo 16, kini sulat man ni Dr. Lucas. Kani, nakauban man ni Apostol Pablo sa iyahang missionary journey. Sa Lucas Kapitulo 16, mga higala, paingon ta sa 19, paingon sa 31, giisgutan din ni Lucas, giisgutan din ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ may nagsulti ani. Pero ang nag-record ani, para mabasa na to karon, mao si Dr. Lucas. Ingon din ni mga higala, kung basahon na, basahon ako. Para makaingon ta nga, unsa ka seryoso ning kahimtang na to. Sabi ninyo kung tinood anay nga pagka-istorya, kung wala lang ginuntay, wala lang ning gisgutan ni Jesus Christ diri sa Lucas, ay okay ka nga, di ka manumbaling sa Biblia. Kinirabang tao mga higala kay grabe ka sigurista. Buhi pa, di mo mutuog Biblia, inig ka matay na. Muingon dayon siyang mga mahal sa kinabuhi nga nahilangit na. Saon pagkahilangit na ng buhi pa, di man mutuog Biblia. Igura mang nasayod. Nya kay di man ka makaadtog langit kung dili ka motuo sa Biblia. Ang problema karon lagi kay ang mga tao expose sa relihiyon pero dili expose about sa langit nun nga mga prinsipyo. Unya sa langit mga higala kay sa langit mga higala ang mga tao moadtog langit educated man as pulong sa ginodaan diri sa kalibutan. Di man na pwede mo ato kag langit nga kay kahibalo sa Biblia. Nabitaw mo ato bitaw kag mo abroad bitaw ka. Di pa ka mo ato og Amerika, imo naman daa for example Amerika ka mo ato. Imo nang tun-an usay kinaiya og gobyerno sa Amerika. Kung mo ato ka dito para dito sa Amerika nga wa kay knowledge, ay minuon ka dito. Buti pasabot, wapakan abto sa Amerika, na kay knowledge about sa government sa Amerika o pamaagi. Dili mga higala sa Biblia, ang Biblia mo'y makatag na tuog kahimtang ba nga. Unsa di ay ining luyo nga kinabuhi.
Ingon diri mga higala, may usa ka dato nga nagasulog og mahalon kaayo nga bistik. Nagpuyo sa kabuhong matagadlaw si dato gud. Mayo sa usab kakabus nga ginganlag Lazaro nga ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya sa dool sa pultan sa Dubalay si dato. Namasin nga makakaon sa mga mumo nga mga taga gikan sa limesa sa dato. Nanool usab ang mga iroog nitilap sa iyang mga nuka. Grabe kaluoy ni nga tao. Unya matud pa din Unya namatay si Lazaro. Di ana din verse 22. Unya katong pobre ba? Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong o nagantos pag-ayo dito sa Hades. Grabe. Kini lang nga gibasa nato mga higala nga panghitabo sa Biblia. Mutuo kag sa dili diha pero kini nagpabilin nga tinuod ni. Di ka mutuo ani pero nagpabilin ni nga tinuod. Hunangon kun di ka mutuo ani sama ra nga giilad nimo ang imong kaugalingon. Amo nay atong klarohon karon mga higala. Nganuman? Si Kristo nagsulti ani siya mismo ang nagwali. Gi-record ni Apostol Lucas para nga atong mabasa. Kaya kung wala ni gi-record ni Lucas, usa may atong basahon karon. So nag-isgot si Kristo nga dunay dato o dunay pobre. Siyempre ang dato mga higala, dagang yung record sa Bible mga higala nga mga dato nga na impyerno. Dagang mga dato sa Biblia nga na-record nga na impyerno. Nya karon ra ba diri sa kalibutan, diri sa ato, gusto ang tao madato? Unya ra ba ang mga dato mga higala gisgutan kini sa Biblia nga sa una pa wa pa ta nahimugso sa kalibutan, wa pa bukan na dato diha. Kung dato nagakaroon, naanay mga dato sa Biblia nga isgutan nga na impyerno. Wala ako di ko ganahan madato. Tinuod lang. Mas ganahan ko nga pobre. Kay dagang record sa Biblia nga pobre nga nahilangit. Kaysa dato. Kaysa dato mga higala nga ay murag tan-aw na ko mas daghan yung na impyerno sa Biblia bang nga dato. Unya nga kamaot ron mga higala kay ang mga tao di sa kalibutan pobre siya, maningkamot din siya nga madato. Unya sa Biblia ang mga dato gisugba man sa impyerno. Di ba mo ni anda kong problema karon kay mga tao sa kalibutan mangita o maghimo og pagpakasala para sila madato. Ay gala ko sa tan-aw nako sa taon-taon na akong basa sa Biblia o study sa theology mga higala, mas daghan ang record din na impyerno nga dato. Matod pa si Kristo, dunay usa ka batan-on nga miduol ni Kristo dato kayo. Sa Matthew 22 isa nga Ginoo. Unsa may akong buhaton aron maangkon akong kinabuhing walay katapusan? Motong ingon si Kristo nga gi-present niya ang 10 Commandments kaya katong nga dato Hudyo man to. Hudyo man to. Ang Hudyo expose sa sila mo gitagaan sa balaod ni Moses. Wa may apel ang mga Pilipino ana kakita gitawag man tag hintil. Sa una wala gyud apel ang hintil mga higala. Imutanaw na sa history sa Bible. Ang mga Rebusite, Perisite mga higala pang ihawon man na sa mga Israelita lang. Hintil man na. So kung natawo ka sa unang panahon sa panahon ni Moses na, ihawon ra ka sa mga Hudyo. So kayang gitagaan sa napulo kasugo mga higala, ang mga Israelita ra gina. Motong panahon nga si Kristo miabot sa Jerusalem, dunay dato kaayo nga ingon siya nga, Ginoo, unsa may akong buhaton para ako makasulod sa langit? Gipresentar ni Kristo ang 10
Ten Commandments nga maoy gihatag sa Ginoo dito sa mga Hudyo. Maingon ang datong, oy, ako naman ang natuman, sukad pa sa ako ang pagkabata. Lima nimo. Maingon si Kristo nga, ibaligya imong tanang kabtangan, unya, ang halin ihatag sa mga kabos, dayon balik diri sunod ako. Wa kagwantang dato mga himbiya, wa na mi sunod ni Kristo. So daghang mga tao, mga higala, nga record sa Biblia, mga dato nga gihusgahan nga na impyerno. Nabitang wali bitaw sa mga relihiyon nga kaupungan, minon yung mga dato. Lahatag mo para makadtubog langit. Gala din ang tinuod nga makadto kag langit kung maghatag ka. Makadto lang kag langit kung una sa tanan mahigala nimo si Jesus. Kay kini man pulong mga higalang Lazaro, kining namatay dinhi nga nahilangit, kining kabos diri. Ginganlan sa Lazaro nga ang meaning sa Lazarus mga higala, duna na sa meaning. Ang meaning sa Lazarus gitawag sa friend of God. Friend of God. Ang meaning sa Lazarus friend of God. Kabantay mo atong Lazarus mga higala nga higala ni Kristo dito sa John 11. Kiningalan pulong Lazarus, ang meaning ana, friend of God. Kanabang kung iyong tag-friend, responsive sa pulong sa Dios. Munang ikaw, kung ganahan gani ka sa pulong sa Dios maminaw, absolutely, ingon ka nga, mura kag batasan ni Lazarus. Nga, responsive ka sa pulong sa Dios. Diyan namatay ni si Lazarus. Pagkamatay, mato pa og gidala sa anghel ngadto sa hilira ni Abraham. Ibalukan si Abraham, nagpresentar ni si Abraham o Diyos diri nga passage. Si Abraham gitawag sa og friend of God gyapon. Kay tungod sa iyahang paghalad ni Isaac, gi-consider siya nga friend of God. Muna yung tanang mo atog langit, gitawag na sila og friend of God. May tag friend of God, higala sa Diyos, buhi pa, naghatag og bilis sa pulong sa Diyos. Nahimo niya nga priority ang pulong sa Diyos sa ilang kinabuhi. Kung para nimo walay gamit ang Biblia sa imong kinabuhi, dili ka friend of God, bisag nagsige pa kag tungha sa inyong tigom mga higala. Di gamit nimo priority ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. You are not Lazarus in the sight of God. You are enemy of God. Because kung imong tanawon, ang meaning Lazarus, higala sa Diyos. O kung may imong higala sa Diyos, dunay relationship mga kaibigan. Duna sa relasyon sa Diyos. Before siya namatay, doon na siya relasyon sa Diyos. Muna nga pagkamatay niya, gidala siya sa anghel dito sa kilira ni Abraham. O si Abraham, gitawag po siya friend of God. Kaya nga no, iyang gihalad ang iyang anak kasi Isaac. Iyang gihalad nga to si Ginoo. Meaning to si todo bigay mga higala. Priority nila ang Diyos sa ilang kinabuhi. Muna iti mailana sa kinaya ni Lazarus nga nung nahilangit. Matingala ganin tawa na higala sa Diyos, anong pobre man kayo? Nagsalig lang kitang sa mga mumho nga mataga. Grabe no? Naiubang mga tao karon nagwali tong usa ka preacher sa Pentecostal nga kung ikaw na si Ginoo, daghan ka kwarta, milyonaryo na ka, mga higala. So, kuwahi ka na sa gitudlo sa Biblia. Si Lazaro, mga higala, pobre kaayo. Unya, higala siya sa Diyos. Lima ni mo na. Muna na nga, nindot di ay mga higalas, para sa ako, nindot ka nga pobre. Nindot kaayo paminawon ang pobre materially, pero dato spiritually. But meaning to say, dunay priority, dunay gitawag mga higala og maayong kaugmaon.
Kaning dato karon. Ako di ko ganahan madato mga higala. Kay mas daghan nag-record sa Bible nga dato katong duha ka syudad sa Sodoma ug Gomora. Mga rich man kitong mga tao dito, kung imong tan-aw ng Sodoma ug Gomora, before gisulong sa Dios, dato kay sila. Kay naay kumpleto sila mga higala sa mga minerals dito sa ilalom sa yuta. Dato kay mga tao dito. Mabitaw tong dagang kaayo dito mga dautan kay dato kay mga tao. Kini mga dato mga higala. Di ni magbali-bali mga higala sa Ginoo. Mao man din tinuod ang pobre kay wa magilaing kalingawan. Biblia ra gyud mo nang nahimong higala niyang Ginoo. Pero pagkamatay na nilang duha, ingon ang Bible, og namatay usab ang dato og gilubong og didto sa Hades nagantos pagayo. Mo na kay karon ikaw buhi pa man ka. Kung naman kay pag-antos karon kay siguro wa kay kwarta, usahay nagdaot ka gamay ra na tinipsing ra na. Ang pinakadako nga problema nimo kung mamatay ka unya wa kay Kristo sa kinabuhi, adto ka ibutang adning Hades. Dito ni isulod ning imong kalag sa Hades mga higala nga kining Hades mga higala base sa mga eksperto kana bang mga bulkan ng nabuto karon hinungaw na sa Hades. So mga kwarto na mga higala nga nagbaga nya inig kamatay sa tao wala maluwas why Kristo sa kinabuhi. Dito ni dalon sa Injil, isulod ani nga lugar mga higala. Unya, di ni kagawas ka na bitawng matod pa nila. Inig kamatay kuno sa tao, maglatagaw kuno ang kalag, bot-bot manawa na sa Biblia. Gigamit lang na mga higala sa mga tao para pagpangilad, para makakuha funding, para makakuha kwarta ang ilahang pundok. Pero ang tinuod nga kahintang sa tao nga wa maluwas buhi pa, inig kamatay ana, pareha aning dato didto sa inferno nag Hades. Griego gitawag Hades. O didto sa Hades nagantos pagayo. Dili maayo ang kahintang sa dato mga higala. Gilubong man tong lawas ato. Unya nagdahom tong iyahang mga mahal sa kinabuhi nga nahilangit na to kay tanang seremonya sa iyang relihiyon gibuhat ko dani. Pero wala nakapugong ang ilang mga seremonial sa iyang relihiyon nga dili mahiadto sa Hades ang kalag atong tawhana. Unya ingon dinhi nagantos pagayo sa Hades. Unya mihat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran si Lazaro. Nubusa ni singgit siya nga to kang Abraham, amahan. Kaluying taon na kung ipadala din si Lazaro, itunlo bang yang tundo sa tubig, ipabugnaw sa akong dila, kaya niya ako nag-antos pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Grabe. Astang paitan ng kahintanga mga higala sa dato. Kung saan gusto kang muapas dire ng lugara, dito di ay mga higala sa Hades pa lang, di ka makatulog. 24/7. 24 hours mga higala, hindi ka katulog. Pagkatulog ni mong gisugba kas kalayo. Siguro kung palautan ka, tago-tago ka, kaya naghang maningil ni mo, mura ka na nga problema mga higala, pwede pa kang makatulog na. Pero kung ang imong kalag, adto na ganing isulod sa Hades, mao na'y problema nimo kay di ka mamatay dito. O hawon ka. Unsay kahintang sa dato dito? Nagantos pag-ayo, kanang word pag-ayo, di na sayon. Okay ra na nagantos. Pero kanang nagantos pag-ayo, mga higala, di na tiaw ng kahintang dito. Nya gusto kang maapas diri. Ang luoy kayo, pobre pa ka diri sa kalibutan, o niya inig kamatay ni mo, ma-imperno pa ka, hasta di malas sa nilakawa. Sa bugoy-bugoy pa nga term, di malas kang nakumatay, nahimo kang baboy, kaya inig kamatay sa baboy, wala naman. Niya garon, pobre pa ka sa kalibutan,
Unya, wa pa kay Kristo sa Ginoo, ini kamatay nimo, agoy, apas ka diri. May man nga dato, mga higala, kay nag-enjoy man isa sa kalibutan. Pero, pagkamatay niya, dito na ang sukli si ang kalipay pagkapaita. Dato go, dagang bayi, dagang mga kabit-kabit diri. Pero pagkamatay ng mga higala, wa ginag sa kay numdum si ang kabit, pila ka ang kabit sa kalibutan. Ano man? Ang iyang nahinumduman, ang kainit sa kalayo. Ngunang pagkakaroon, bitaw-bitaw, atong tiwason sa atong sunod nga ating program mga higala. Ato ning explain mula na kining kaimtang sa Richmond. At ang kita sunod sa Bado Pohon. Murag na upos ng atong oras mga higala. So timan iha, ayaw tuguti. Mas may maning dato nga na impyerno mga higala kay nakatilaw ni karuhay sa kalibutan. Ikaw diha, pobre pa ka diri. O niya, wa pa kay Kristo sa kinabuhi. Maimpirno pa ka agay paita. Way, problema sa ako, kaya ko, problema ko. Pero siguro magkumadtog langit kung mamatay ko mga higala. Mobitaw nagwali ko diri kaluwasan kay lisod man po kayo na magwali ko. Minka nga ikaw, pastor, magwali magkaluwasan. Siguro na kumutol langit. Yes, siguro ko. Mobitaw nagwali ko kay para magkuyog ta. Alangan og na nang nagwali karon diha pangutan ano sila kung tinuod ba sa matug langit mingon sila way siguro na kuyaw na nagwali-wali ka niya ang tao nga mutuon nimo asa nimo dalon nga sa langit ikaw gani nagwali wag kay siguro mahilangit binuang di ba so ako nagwali ko kay nahibalo ko nga kung mamatay ko langit ko mga higala unang ikaw mikang habugiro punitawanan apas kalibutan nag-ingon naman nga muadtog langit. O ikaw, impirnohon nun mga kay wa man ka maluwas. Nganong naan pa mo kay sa kalibutan dapat tunaw ta ka sa impirno. Pero nganong wa pa man gialaw sa Ginoo para mudawat ka ni Kristo, namatay si Kristo sa imong dapit. Dawata siya, saligi siya, magkuyog ta mga higala kay mo na gitudlo sa Biblia. Mo na mga higala ato ning tiwason tani, upsan taguras mga higala. At ang atangi ita mga higala sa atong programa sa sunod na Sabado. Okay, sa ngalan sa atong radio broadcast consultant si Dr. Ronnie Gapuaniwan, atong station manager si Ma'am Heather Rodriguez de Lara, atong piloto sa Pikis Lawag karon si Sir DJ Ronje Gumapon. Inyong ubos nga lagad way lain, mananil usab kaninyo nga ang paguma sa pulong sa Dios mo paguma sa kinabuhi. Apan ang pasalikway nini, mo ipahiuma sa kamatay. May hapon!